Alam niyo po, isa sa pinuntahan ko itong linggong ito ay yung launch ng No to War movement, 'no. Ito po'y binuo dahil naniniwala kami walang mabuting ibibigay ang giyera, lalong-lalo na sa ating kapitbahay na China. Naniniwala po kami na ang, Pilipino, gaya ng ating inaawit sa lupang hinirang, ay magpapakamatay para sa inang bayan. Pero hindi po tayo magpapakamatay para sa Taiwan dahil sa mga Amerikano. Naniniwala po kami na sa panahon ngayon, ang Amerika talaga ay nais magkagera dahil mahina ang kanyang ekonomiya. At alam naman natin na ang pinakamalaking industriya ng Amerika ay gera dahil silang gumagawa ng mga eroplano, mga bomba, mga missiles at ng mga barko. Wala sa interes ng Pilipino ang pagkagera. Naniniwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit ba ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng niya at ng China samantalang sa kanyang teritoryo ang mangyayari ang labanan. So talagang nabubuang po ang ating mga karatig bansa kung bakit war freak si PBBM at ang kanyang mga advisors samantalang nakasaad naman sa international law na lahat ng gusot dapat pag-usapan at humanap ng lunas sa mga mapapayapang paraan. Pero gangho po sila, si PBBM and their advisors dahil sa kanilang paniwala na bagamat wala tayong lakas para matalo ang Amerika, yung pangako ni Biden na ironclad yung kanilang pangako na poprotektahan nila ang Pilipinas. Well, dun sa aking pinuntahang forum po, may isang artikulo si Ado Paglinawan. At lumalabas po na na-declassify ng Estados Unidos ang isang memorandum na pinabdala ni Henry Kissinger sa US Embassy sa Manila at doon sa commander ng mga American troops dito sa Pacific region. Ang topic niya doon is, MDT ba ay magiging applicable kapag sumiklab ang labanan sa Spratleys Islands? Si Henry Kissinger po ay dating National Security Advisor at Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni President Nixon at ni President Gerald Ford. Ang sabi niya, ang Mutual Defense Treaty na nangako ang Amerika na sasakluluhan tayo in case of an armed attack ay pwede lang matrigger kapag unang-una nagkaroon ng atake sa metropolitan territory ng Pilipinas. Pangalawa, kapag nagkaroon ng pag-atake doon sa mga lugar na territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ibig sabihin, yung mga lugar sa Pacific na nasa jurisdiction ng Pilipinas or ng Amerika pero hindi po nasa ilalim ng soberenya ng Pilipinas o ng Estados Unidos. At pangatlo, in case of an armed attack on armed forces, public vessel, and aircraft of either party. No? Hindi raw po pwedeng matrigger ang MDT kapag pumutok ang labanan sa Spratlys under either of these three circumstances. Ang problema, ang Spratlys Island ay disputed. So hindi pa siya malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Sinasabi lang natin na teritoryo natin yan, pero sinasabi rin na China na teritoryo nila yan. Kaya ang sabi ni Henry Kissinger, hindi magiging applicable ang MDT sa Spratlys kasi ang posisyon ng Amerika ay undetermined kung sino talaga ang may titulo sa mga islang yan. Ang date ng kanyang memorandum ay June 9, 1975. Nung ako'y nag-aaral sa London naman, nung aking Masters of Law, 1996, lumabas yung desisyon ng arbitration sa panig ng Eritrea at ang Yemen, pareho ang issue dun sa Spratlys Island. Yung mga isla na nasa Red Sea na inoccupy ng Italy, nakakampi ng Germany during World War II at nung natalong Italy at ang Germany, inabandon ng Italy na hindi sinasabi kung kanino in favor yung mga islang yan. Ganyan din po nangyari sa mga Hapon. No? Sila yung occupy ng yung mga isla na pinag-aangkingan natin ngayon, pinaglalabanan sa South China Sea, pero hindi na sinabi kung kanino nila binibigay. Ang sabi ng tribunal, kapag ganyan ang nangyari, indeterminate yung title or yung ownership ng mga islang yan. At even before this, Eritrea versus Yemen, itong si Henry Kissinger was already of the view na indeterminate talaga kung sino o merong soberenya o titulo dyan sa mga pinag-aawap mga isla. So yung pag-atake sa Spratlys, sa Scarborough at saka sa Mischief Reef doon sa Kalayaan, talagang pag nangyari yan, hindi pa rin daw applicable ang MDT kasi hindi naman yan established territory ng Pilipinas. At ang sabi pa ni Henry Kissinger, yung linya nga na sinabi rin ng mga Amerikano nung sumaklolo sa Pinoy, karoon ng standoff sa Scarborough Shoal, ay hindi naghihimasok ang Amerika sa agawan ng teritoryo. Ang Sierra Madre hindi na umaandar.
So unang-una, ang aking obserbasyon, hindi na siya pwede maging vessel. Kasi ang definition ng vessel sa Admiralty, sa maritime law, ay yung meron siyang kapasidad na umandar on its own. Ito po talaga ay derelict. No? So ito po talaga ay hindi na umaandar. So hindi siya vessel talaga. No? Ang sabi ni Henry Kissinger, mag-a-apply lang yan kung yung vessel ay nasa high seas. Pero alam naman natin, dahil inaangkin nga natin ang karagatan ng Ayungin as kabahagi ng ating exclusive economic zone, technically, hindi siya high seas. Fast forward naman tayo kay Hillary Clinton. Tinanong din siya nung siya ay naging Secretary of State ni President Barack Obama. Quote, "We don't as the United States take a position on competing sovereignty claims over land features." Ang sabi niya, yung issue ng karagatan dapat maresolba sang ayon sa UNCLOS. Pero kung ang issue ay tungkol sa pinag-aagawang mga isla, then general international law will apply. Kinakailangan yan either magkaroon ng court decision or kinakailangan magkaroon ng kasunduan sa mga partido. Pero hindi sila maghihimasok sa mga pinag-aagawang isla. Pero nung pinres siya ng isang ABS-CBN correspondent na si Rodney Haleco, paano naman yung practice mismo? Yan talagang nasa isip ng mga Pilipino. Ito ang sagot ni Hillary Clinton. "The United States honors our mutual defense treaty and our strategic alliance from the Philippines. I am not going to discuss hypothetical events, but I want to underscore our commitment to the defense of the Philippines." Palusot in other words. So mga kaibigan, kinakaladkad tayo ni BBM ngayon sa gera dahil sa kanyang paniniwala na tutulungan tayo ng Amerika sang-ayon sa Mutual Defense Treaty. Gising, 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 PBBM at lahat ng inyong mga advisors. On record po ang mga sinabi ni Henry Kissinger at ni Hillary Clinton, sana po huwag kayong magsayang ng buhay ng Pilipino. After all, ang mga bato-bato ay hindi po katumbas ng buhay ng isang Pilipino. No to war. Yes to peace.